susunod na bahagi, ginip, at pangitain. Sino po ang magbabayad? Sa susunod na bahagi, pagkakatotoo. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil sa gandang loob ng Diyos at sa kabutihan ng Diyos. Nangangalanan tayo sa pag-iingat ng Panginoon. Amen. Ayan, tungkol sa pag-iingat ng Diyos, salamat sa Panginoon. Ayan. Yung bagyong dumating, talagang ang laki ng pinsalang ginawa niya. Amen. Bahang na hindi inaasahan. Maraming daming lugar, subdivision na yun. Hindi nila inaasahan. Lumaga sa baha. Mga sasakyan bumulog pa ng namin at tinara sa isang lugar. Yan ang mga kaganapan na hindi natin maiwasan. Hindi lang dahil sa siguro ganti na kalikasan, pero nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. Sa mga araw na yun, sabi niya, darating ang mga katampalasan, maging ang pagbaha. Isa ito sa mga nakatakdang magaganap sa hinihintay natin na pag-reign ng Antichrist. Nakasulat sa Daniel chapter 19. Daniel 9, Daniel chapter 9, 26 and 27. Mga papahan darating. Sabi ko, ang bagyo kasi naman, may mata. Pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Diba? May mata ng bagyo. Pero hindi niya, kung saan siya dadaan, talagang kung siya dadaan. Amen? Hindi kanya iiwasan. Ikaw ang kinakailangan umiwas. So, salamat sa Panginoon. Ngayon, nararanasan pa natin ang pag-iingat ng Diyos. Nandiyan ang patuloy pa ng Panginoon. Isip-isip ko, kaya talaga siguro dinala tayo ng Diyos sa isang mataas na lugar. Para kung mangyari mga bagay na hindi natin inaasahan, kagaya nun. Kasi ang bagyo ngayon, talaga, sabi nila, 24 hours na bagyo, pero yung tubig na dala niya, parang 2 buwan na tuloy-tuloy na ulan. Ganun na ngayon ang mga bagyo. Ganun na kalalakas. And then, hindi na natin may iwasan. Dati walang storm surge. Ngayon, pagtaas ng dagat, pupunta hanggang sa mga baybayin, ay matataas na. Okay? Dati walang ipo-ipo, bibihira, maliliit lang. Pero ngayon, meron na. Kaya, yun yung mga bagay na magaganap na hindi pa nangyayari noon, hindi nangyari noon, pero ngayon ay mangyayari na dahil sa mga kalamidad ng nakasunod sa pinangasulatan. At ngayon ay iba yung pag-iingat ang kailangan natin. At kung baka ang pag-uusapan, mayroong mataas ang dako kung saan tayo dinagala ng Panginoon. Sabi ko, salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Isa yun sa pagliligtas ng Diyos na binibigay niya sa atin. Amen. At yung mga kaganapan na ito ay tignan natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Amen. At i-anticipate natin din naman ayon sa pahayag ng Biblia. Amen. Iiwas tayo ng Diyos, pinagdala tayo ng Diyos
sa ligtas na lugar. Amen. Sa ligtas na lugar. Kasi isa sa mga ano nga natin, yung mga dam na yan, pag sabay nagpakaula, talagang ang baha, tataas. Sabihin na natin, yung mga ilog yan, inayos na. Pero kung umapaw talaga ang tubig, ay kahit yung mga digin na yan na ginawa ng gobyerno, ay pwede masira. Kasi nga, may mga ilog na nasira, may mga diki na natibag dahil sa pagbaha. May mga kulay na nasira. Yung mga bagay na pwede mangyari. Pero tayo pa rin ay tumitiwala ng Diyos sa Panginoon. Na pag-iingat niya ay dumating sa atin. Pairan ng Diyos. Pero kung talagang kalabitad na pag-usapan, tayo na kailangan umiwas, tayo na kailangan lumigas. Nabantayan natin ang mga panahon na ito, mga bagyo na yan. Sinabi siguro, ang Region 1 kailangan ang San Jacinto, Pangaldan, Dagupan, kailangan lumigas. Punta na tayo doon. Amen. Kasi nga, yung mga pagbangon din natin nasa pwede mangyari. So, bantayan natin ang mga panahon, bantayan natin ang mga balita. Amen. Patungkol sa mga bagyo na ito. Meron daw parating. Hindi ko alam kung... Ha? Balis naman? Dumating na. Pero magandang panahon pa naman. Ilan pa kayong bagyo ang darating na ito? Amen. Marami ko ba? Kay pa lang tayo, no? Kay. Sa GK. L. Ay, Leon na. L. Ilan pa? Marami pa ba? Hindi naman maubusin yung alphabet ng letters. Hindi naman mauubos yun. Sa bagay noon, November, dumating yung Yolanda. Amen. Dalangin na lang natin na sana maging sentro ang lugar natin. Amen. Dalangin natin na huwag maging sentro. Kaya, dalangin natin na sa ibang lugar na lang. Pwede sa China, pwede sa... Sila mga pa rin. Amen. Ayan ang Panginoon. Patuto po. Wala sa mga nais magandog ng awit.